Makalipas ang ilang buwan nang maideklara ng World Health Organization o WHO na nagwakas na ang global health emergency ng COVID-19, panibagong strain na naman ng naturang sakit ang lumabas na tinawag na EG.5, kung saan itinuturing to ngayon ng WHO na variant of interest. Para sa kabuuan ng detalye ng balita, alamin sa aking report. Matapos ihayag ng World Health Organization o WHO na variant of interest ang bagong strain ng COVID-19 na EG.5 mula sa dating variant under monitoring na isa sa mga nakikitang dahilan ngayon kaya tumataas ang mga naitatalang kaso ng naturang sakit sa iba't ibang mga bansa, partikular na sa Amerika, nananatili naman itong nasa variant under monitoring ng Department of Health ng Pilipinas. Base sa pinakahuling tala ng DOH, mayroon pa lamang 12 kaso ng COVID-19 strain EG.5 sa bansa. Mula ang mga kaso na yan sa Cordillera Administrative Region o CAR, National Capital Region o NCR at iba pang mga lugar. Nakuha yan sa mga sample na sinuri ng DOH mula July 26 hanggang August 1 ng kasalukuyang taon. Ayon sa WHO, mas mabilis na kumakalat ang EG.5 ngunit hindi pa ito nakikita na mas mabilis makahawa gaya ng sa ibang variant ng Omicron. Hinihingi rin ng WHO ang kooperasyon ng bawat bansa na magpasa ng kanilang database hinggil sa naturang strain. Yan ay upang masuri at masubaybayan ng kanilang technical group ang pandaigdigang lagay ng sakit. We need to ensure that sequencing continues. The virus is evolving. The virus is circulating in every country, and EG.5 is one of the latest variants of interest that we're classifying. This will continue, and this is what we have to prepare for. So far, in terms of the sequencing, we need countries to continue sequencing and sharing with publicly available databases so that our technical advisory group for virus evolution can monitor, can assess, and can conduct these risk evaluations and publish them regularly. Sa nakalipas na 3 buwan, matatandaan na idineklara ng WHO sa pangunguna ni Dr. Tedros Ghebreyesus na nagwakas na bilang global health emergency ang COVID-19 dahil sa pagbaba ng mga kasong naitatala sa buong bansa. Gayunpaman, nananatili pa rin daw itong banta sa pandaigdigang kalusugan. Sa ngayon daw, nasa 25% na lang ang mga bansang nagbibigay sa kanila ng ulat hinggil sa kanilang mga data ng COVID. Nauna nang inirekomenda ng mga eksperto na magpaturok na ng bivalent vaccine dahil mas malakas daw itong proteksyon pagdating sa mga bagong strain ng COVID. Gayunpaman, payo ng ilang mga eksperto, mas mabuti nang maging maingat at kung maaari ay magsuot pa rin ng face mask. Para sa UrTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.